Gets ko na kung bakit sinasabi nilang mabigat na challenge tong video na to. Sa akin, doble eh. Kasi, yung topic ko, spirituality eh. Ang dami na nagtuturo ng spirituality. Ayoko na sumali doon sa mga grupo nun. I mean, ayokong magpalito ng mga tao. Ayokong dagdagan yung kanilang kalituhan. Kaya kung magbibigay ako ng video, gusto ko, nagbibigay ako ng kaliwanagan. Yung tipong, bakit? Sagutin mo nga ako, bakit kinakailangan kong makilala ang Diyos, maging close siya, at tanggapin yung kanyang ino-offer na salvation. Ano ba resulta ng salvation? Ang resulta ng salvation na hindi tinuturo ng marami is regeneration. You become a new creature. Si Paul ang nag-reveal niyan. Si St. Paul dun sa kanyang mga letters ng Ephesians, Romans, basahin mo yun. Andun yung nakatagong sikreto kung bakit tayo kinakailangan masave. Tapos ang daming lito, kasali ako doon noon. No, nakala ko. Mabait naman ako, may integrity naman ako. Hindi naman ako pokpok. I mean, bakit kinakailangan ko ng salvation? Save na ako, dadasal ako, nagsisimba ako. Iniiwasan ko magsinungaling. To paminsan-minsan, merong white lies hanggat sa inaral ko white lies. Hanggat may white lies ka, meron kang pride. Kasi ano ba ang lying is the consequence of pride kasi ang pride may fear. Isipin mo, sama-sama sila para silang halo-halo. Meron bang halo-halo walang asukal, walang yung mga ingredients niya. So, ang kasalanan, pag meron kang isa, meron ka nung lahat. So, kung may pride ka, may fear ka. Ito na lang eh. Diba? Parang bago ka mag-video, chine-check mo, teka muna, obvious ba wrinkles ko? Give me a break. You know? 64 na lola nyo, 65 na ako after 3 weeks. Pero importanteng presentable naman ako dito. Hindi naman ako pwedeng humarap sa inyo ng mga, nakataas ang buhok or wala man lang kahit konting, out of respect yung kaya ka nag-aayos. Okay, balik tayo, naliligaw tayo eh. Regeneration. Kaya kinakailangan mong masave. Anong ginagawa ng regeneration? Binabago ka. Kung tawagin nila yun, born again. Lahat ng kasalanan mo erase kasi you start again. This time, you receive God's Spirit and your name is written in the Book of Life. Pag sinulat ang pangalan mo sa Book of Life, automatic kasama ka sa new earth and heaven na gagawin after this existence. Bigat mo na. Konti nga ang naguhukay nun, pero sa totoo lang. Basahin mo ang Revelation 21 and 1 and 2 Peter 3:13. Andun yun. Ni-reveal ni John at ni Peter na ang buhay na ito is hindi para lang makakain ka at maging stable. Para magkaroon ka ng love life at tumira sa the fort or matapos mo yung education mo sa Ateneo, makabiyahe ka man lang ng Amerika, maikot-ikot mo yung ibang lugar katulad ng Bahamas. Ining mga ano lang yun, mga kung tawagin yung pika-pika ng buhay. Pero yung pinaka-importanting reason kung ba't ka nandito is for you to be registered as citizen of heaven and you'll be living in the new earth and heaven in the future. So, itong existence na to ay para sa future. At dito, you only live once. Hindi pwedeng, ay, malapit na ako mamatay, hindi ko pa nakukuha yung meaning ng regeneration. Lord, take 2. Kinakailangan reincarnate mo ako kasi hindi ko na-gets.
once, and that's it. Yun ang napaka taas na risk dito. Inuulit ko, ang purpose ng buhay na to is for you to get that regeneration na galing sa salvation. Do you have that? Pag-isipan mo. Kasi, sabi nga ni Christ, kahit tumambling ka, hindi naman sinabing tumambling. What I'm meaning to say is, kahit makuha mo yung buong mundo, kung hindi ka naka-registered as citizen of heaven, you failed. You will be punished eternally. Hindi joke yun, ha? Sa akin, napakataas ng risk ng buhay na to, eh. Napakataas. Kaya nung sinabi nung dalawang prophets yun, sinabi nila na sumpain yung araw na pinanganak ako. Ang tagal bago ko nakuha meaning nun, ha? Sumpain ang araw na pinanganak ako kung hindi ako masisave dahil I was secured, my spirit and my soul is secured in heaven bago ako napunta sa planetang to. That's another chapter, that's very long. Okay, so for today, that's it. Have peace, guys.